Biglang na pinapakiramdaman ni Camille ang paglapag ng sinasakyang eroplano sa Manila Airport. Dapat sana ay masaya siya sa muling pagdating sa Pilipinas dahil halos 5 taon din siyang nanirahan sa Amerika. Ngunit naghahalo lamang ang nararamdaman niya. Kaba, saya, at matinding kalungkutan. Kung siya lang ang papipiliin, ay ayaw na niya sanang bumalik pa sa Pilipinas sa kadahilan ng bumabalik lamang ang mapapait na alaala. Si Camille ay isang designer sa Amerika. Ginusto niyang doon ipagpatuloy ang karera dahil magmula nang malaman niyang niloloko lang pala siya ng boyfriend niyang si Tom, ay hindi na niya pinakinggan ang paliwanag nito at umalis na. Sakto namang gagraduate na ang kapatid niyang si Chelsea at hiniling nito na umuwi muna siya, kaya wala na siyang nagawa pa. Hindi naman niya matanggihan ng kapatid dahil mahal niya ito. Isang matatamis at malalaking ngiti ang sumalubong sa kanya paglabas niya ng airport. Nandoon ang Mommy Carmen, Daddy Toby, at kapatid niyang si Chelsea. Napangiti siya ng bahagya. Ate Camille! Masayang bati sa kanya ni Chelsea habang niyayakap siya ng mahigpit. I'm glad na hindi mo tinanggihan ang wish ko. Your presence is the best gift. Dagdag pa nito. Asus! May best gift ka pang nalalaman dyan. Ang sabihin mo, hinihintay mo din kung anong magiging regalo ko sa'yo for your graduation day. Natatawang asar ni Camille. Siyempre, kusang loob mo na yan, ate. Wika ni Chelsea na siyang ikinatawa ng lahat. Mamaya na kayo mag-asaran at baka lumamig na ang pagkain pinaluto ko kay Manang sa bahay. Sambit naman ang kanilang mommy na si Carmen. Sumakay na nga sila sa kotse at gumayak na. Doon todo kwento si Chelsea habang si Camille naman ay nakikinig lang. Pagdating nila sa bahay ay pumasok naman agad si Camille sa kanyang dating silid. Ganoon pa rin ang porma nito at walang nagbago kahit konti. Isang pilit lang ngiti ang kanyang binitawan. Maya-maya pa ay pumasok ang kanyang Mommy Carmen. Gusto mo bang ipabago ko kay Manang ang porma ng kwarto mo o hindi na? Huwag na lang po, Mom. I'm fine with it. Tsaka, hindi rin naman ako masyadong magtatagal dito. After ng graduation ni Chelsea and 2 weeks na vacation natin sa ibang town, ay babalik na po ako agad sa Amerika. Saad ng dalaga. Komportable ka bang bumalik ka dito sa Pilipinas, anak? Sana tinanggihan mo na lang si Chelsea. No, it's okay, Mom. Hindi ko rin naman matanggihan si Chelsea. Besides, important event sa buhay niya to. I don't want to be selfish. O sige, pagkatapos mo magbihis ay lumabas ka na at ipapahanda ko na kay Manang ang mga pagkain. Ngumiti lang si Camille at niyakap ng mahigpit ang kanyang mommy. Tinapik-tapik naman ni Carmen ang kanyang likod. Alam nito ang lahat ng pinagdaanan ng anak, kaya mas pinili din nilang sumang-ayon sa desisyon ni Camille na sa Amerika na manatili para tuluyang gumaling ang sugat sa kanyang puso. It's okay, anak. Kahit hindi mo sabihin, I can still feel your pain. At least, unti-unti mo nang tinutulungan sarili mo para makalimot. Uwi ka pa ni Carmen. Tumango naman si Camille. Umalis naman si Carmen at isinarado ang silid. Pagkatapos magbihis ng dalaga, ay bumaba na siya tinungo ang kusina at sabay-sabay na silang kumain. Graduation na ni Chelsea at isa-isa na silang naghanda para makaalis na. Nasa sasakyan na sila at 15 minutes na lang ay malilate na sila sa seremonyas. Ngunit hindi pa rin lumalabas si Chelsea, kaya pinuntahan na ito ni Camille. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan at doon nakita niyang kapatid na hindi pa rin maalis ang tingin sa salamin. Napangiti ng bahagya ang dalaga at niyakap si Chelsea. Ang ganda naman ng little sister ko. Tara na po, madam, at baka umusok ng tenga at ilong ni mommy sa kakahintay. Natatawa niyang sabi. I'm nervous, ate. Ano ka ba? Huling araw mo na to bilang estudyante, kaya itodo mo na. We'll wait for you outside, ha? Bilisan mo na dyan. Tumango lamang si Chelsea bilang tugon.
Late na sila kaya medyo binilisan ng kanilang Daddy Toby ang pagmamaneho. Umabot naman sila sa seremonya. Humanap naman sila agad ng pwesto at naupo. Sa kalagitnaan ng seremonya ay nakaramdam ng pagkaihi si Camille kaya nagpaalam na muna siya na tutungo lang siya ng banyo. Habang tinatahak niya ang direksyon patungo doon, ay biglang naputol ang takong ng kanyang suot-suot na sandals dahilan upang mawalan siya ng balanse. Napapikit na lamang siya at alam niyang babagsak na siya anytime sa semento. Ngunit biglang may humawak sa kanyang bewang. Lumaki ang kanyang dalawang mata nang iangat niya ang kanyang ulo. "Who are you?" Huwika ni Camille. Itinayo naman siya agad ng binata at pinagpagpa ang suot na suit. "Are you not going to thank me for saving your day?" Nakangiting wika nito. "Don't you dare answer my question with another question. Who are you?" Pagtataray ni Camille. "Okay, to make it formal, I am Angelo Peterson. And you are?" Nakangiting pagpapakilala nito, sabay abot sa kanyang kamay. "I am not asking for your name. Ang tinatanong ko ay kung sino ka at sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan para hawakan ako?" Taas kilay nitong sabi. Lumaki ang mga mata ng binata at biglang tumawa. Kumunot naman ang noo ni Camille at nag-cross arms pa sa inis. "May nakakatawa ba sinabi ko?" "Yes, really. Kasi imbis na magpasalamat ka pa sa akin, nakuha mo pa talagang pagalitan ako dahil sa paghawak ko sa bewang mo." "You're so annoying." "Isang thank you lang naman eh. Is that too much to ask?" "O sige, kahit wag ka nang mag-thank you. What's your name pala?" Nakangiti pa ring wika ni Angelo. Inirapan lamang siya ni Camille sa mata. "It's none of your business." Wika ng dalaga saka umalis. Lumayo na muna si Camille sa pwesto kung nasaan ang binatang si Angelo. Kinuha niya ang isa niya pang sandal at pilit na tinanggal ang isang takong para hindi siya mabukhang katawa-tawa pagbalik sa seremonya. Nang matapos na niyang ginagawa, ay inayos niyang sarili at nagtungo na pabalik. Habang naglalakad siya pabalik, ay isang pamilyar na tinig ang kanyang narinig. Napahinto siya saglit at biglang bumilis ang pintig ng kanyang puso. Alam niya kasi kung kaninong tinig iyon. Hindi siya pwedeng magkamali. At papunta na iyon sa gawin niya. Nataranta siya. Gusto niyang magtago ngunit huli na ang lahat. Doon nakita niya ang dating kasintahan na si Tom kasama ang girlfriend nito habang magkahawak pa ang mga kamay. Nagkatinginan lamang silang tatlo nang biglang basagin ni Tom ang katahimikan. "Oh, hi Cams. It's been a long time. Nakauwi ka na pala galing Amerika? Kailan lang?" Panimula ni Tom. Yeah. Actually, 3 days na ako dito. Graduation kasi ni Chelsea at ayaw ko naman na wala ako." Sagot naman ni Camille. "Well, that's a good thing. Tell Chelsea na kinocongratulate ko siya. Yung brother ko din, graduation din niya ngayon. That's why we're here." Napatingin naman si Camille sa tiyan ng babaeng kasama ni Tom. Buntis pala ito. I have to go, Tom. At baka makaligtaan ko pang speech ni Chelsea." Nauutal na sabi ng dalaga. Coms? "Yes? I just wanna ask if available ka ba ngayong weekend?" "A weekend? Why?" Kinuha ni Tom ang isang card sa kanyang bulsa at ibinigay kay Camille. Kinuha naman iyon ng dalaga at binasa. Isa pala iyong wedding invitation card. Umiinit ng mga mata ni Camille sa mga sandaling iyon. Ngunit nakuha niya pa rin ngumiti at magsalita. "Oh, kasal niyo this weekend?" Nakangiti niyang tanong. "Yes, and I am hoping na makapunta ka. I will be very grateful. And if my boyfriend kang isasama, mas mabuti." "Oh, but I don't have..." Hindi na siya nakatapos sa kanyang pagsasalita nang may biglang humawak sa kanyang kamay. "I'm her boyfriend." Nakangiting sabi nito. Tiningnan naman ni Camille kung sino iyon at napagtanto niyang si Angelo ang naroon. Lumaki ang kanyang mga mata.
And what are you talking about? Kunot noong wika ni Camille. Look, kung ano man ang pinag-awayan natin the other day, let's forget about it now, okay? I can't lose to you. Hindi ko kaya. Sorry na, baby. Wika ni Angelo sa romantikong boses. Hindi na nakapagsalita si Camille. Maya-maya pa ay nagsalitang muli si Tom. Glad you're here, dude. By the way, I am Tom, and this is my fiancé, Lendy. Angelo Peterson. Nakangiting aniya. Well, I guess meron pa kayong ayusing misunderstanding, di ba? Oh, konti lang. Alam mo naman sa buhay magkasintahan. Hindi talaga maiiwasan ng hindi pagkakaintindihan. That's right. By the way, pumunta kayo this weekend ha. I'll give you an invitation card na din. Saad ni Tom, sabay abot sa card. Oh, thank you. We'll be there. Right, baby? Baling nito kay Camille. Yeah, of course. Nauutal naman na sabi ni Camille. Tumango na lamang si Tom at nagpaalam na sa dalawa. Naiwan si Camille kasama si Angelo. Nangingiti-ngiti pa din. At para saan yung sina yun, Mr. Stranger? Galit na usal ng dalaga. I'm not stranger anymore. You are the stranger one. Okay, fine. Panalo ka na. Pero bakit mo nga ginawa yun? Alam mo, ikaw, hindi mo talaga habit na magpasalamat, no? At bakit naman ako magpapasalamat sa'yo, Aber? I didn't ask for your help. I saved your awkward moments lang naman, miss. Hindi ko naman kasi akalain na makikita kita ulit. And when I figured out na you need some help without saying it, ginawa ko na ng kusa. Who is he, by the way? As if namang obligado akong ipaalam sa'yo kung sino yun. Masyado ka nang maraming nalalaman sa buhay ko in just one blink. Kaya layuan mo na ako. Gets? Ngunit imbis na tumango si Angelo, ay inilapit lamang nito ang mukha sa dalaga. Kung ako sa'yo, ihanda mo na lang sarili mo. At may pupuntahan pa tayong kasal this weekend. Nakangiti nitong bulong sa tenga ng dalaga. Do you really want this to happen, Angelo? You said yes kanina, diba? Ang sabi mo, pupunta tayo. So here's my number. Call me kapag kailangan mo pa rin ang acting skills ko. Okay, baby? Nakangiti nitong wika habang sinabayan pa ng kindat. Napairap na lamang sa kanyang mata si Camille habang pinagmamasdan ang papaalis na binata. Bumalik naman agad siya sa seremonya. Nagtaka pa ang kanyang mga magulang dahil natagalan ito sa pagbalik. What took you so long, anak? Tanong ng kanyang daddy. Ipinakita naman ng dalaga ang sirang sandals bilang sagot. Una lang bahala na lamang nila ito at muling ibinaling ang atensyon sa nagsasalitang si Chelsea sa stage. Pagkatapos ng seremonya ay nag-dinner lamang sila saglit sa isang sikat na restaurant sa kanilang lugar at umuwi na agad. Simpleng selebrasyon lang kasi ang gusto ni Chelsea at ayaw niya ng masyadong maingay. Pagdating, ay ibinagsak kaagad ni Camille ang kanyang katawan sa kanyang kama at pilit na ipinipikit ang dalawang mata. Nasa ilang oras pa siyang papalit-palit ng posisyon, ngunit hindi talaga siya makatulog. Sumasagi pa rin sa isip niya ang muling pagkikita nila ni Tom. Kahit 5 taon na ang nakalipas, pero parang kahapon nang nangyari ang lahat. Presko pa rin ang sakit. Hindi na niya namamalayan na may likido na palang tumutulong mula sa kanyang mga mata. Pinahid niya iyon at nagpagpasyahang magtungo na muna sa kusina upang magtimpla ng kape habang daladala ang kanyang sketchpad. Still awake? Late na. Bakit gising ka pa? Muntika na niyang mailuwa ang tinutunggang kape dahil sa gulat. Daddy naman ginulat niya naman po ako. Wika ni Camille habang hawak-hawak pa ang kanyang dibdib. Tumawa lang ng bahagya ang kanyang ama. Napaka magugulatin mo pa rin hanggang ngayon, anak. Anyway, bakit gising ka pa? It's almost 12. I can't sleep, Dad. Kaya I've decided na mag-sketch na lang ng mga new designs. Nandito ka sa Pilipinas para makapag-relax. Huwag ka na munang magtrabaho. Pagbalik mo na yan sa Amerika.
But Dad, what should I do? I can't sleep. Ayoko namang titigan lang ang kesame ng room ko hanggang sa mag-umaga. Siya, sige. Basta matulog ka after niyan ha. Mauunan ako sa taas. Okay, good night, Dad. Napabuntong hininga na lamang si Camille habang pinagmamasdan ng papaakyat niyang ama. Sinimulan na niyang gawin ang pag-iisip ng bagong disenyo ng gown nang biglang nakaramdam siya ng matigas na bagay sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at napagtantong calling card pala iyon ni Angelo. Ilang minuto niya din itong tinitigan. Maya-maya pa ay kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng numero. Sinagot naman agad ito ng binata. Hello? Sino to? Wika nito sa kabilang linya. Hi. Did I wake you up? Mahinang sabi ng dalaga. Nope. Who's this by the way? Muli nitong tanong. This is Camille. Camille who? Nasa po na lamang ang dalaga ang kanyang ulo nang maalala niyang hindi nga pala niya sinabi sa binata ang kanyang pangalan. Ay, yung babae kanina na 2 beses mo nang nailigtas sa kahiyan. As you claim it. Naiirita nitong sabi. Oh, hey! So, Camille is your name. Kumusta? Anong kumusta? Look, tinawagan kita ngayon dahil gusto kong ipaalam sa'yo na kailangan kong acting skills mo this weekend. I'll go for it. So, papayag kang maging girlfriend for a day ko? Hindi mo ba ako tatanungin kung papayag din ba ako maging boyfriend for a day mo? Pang-aasar nito. What the hell, Angelo? Ikaw ang nakaisip nitong setup na to. So, panindigan mo. As if naman gusto din kitang maging boyfriend, no? Hindi ko nga kinaya na ilang minuto lang yun kanina. 1 araw pa kaya? Oh well, I guess we're done here. I'll hang up na. Oh wait! Gosh, hindi ko aakalaing gagawin ko to for once in my life. Pero please, kailangan ko ng kasama. Hindi ka pa nga nagpapasalamat sa akin tapos hindi pa magandang pag-approach mo dyan. I'm a professional man. At gagawin ko naman ang sinabi ko. Okay then, I guess we have a deal? Saan ka ba nakatira para masundo na kita? No need. I can borrow Dad's car naman. Mahahalata tayo kapag tig-iisang kotse ang dala natin. Just text me the address. And I'll hang up na at may gagawin pa akong presentation. Hindi na nagsalitang muli si Camille at pinatay na kaagad ang tawag. Siguro ay tama na ang desisyon niya ngayon. Ayaw niya kasing isipin ito na apektado pa rin siya dito. Itinext naman niya ang address kay Angelo at tinapos na lamang ang ginuguhit saka nagpa siyang matulog. At dumating na nga ang araw ng pag-alis ni Camille. Tahimik nilang pinagmamasdan ang sariling depiksyon sa salamin habang naglalagay ng make-up. 3 mahihinang katok ang nagpatigil sa kanya. Pasok! Sigaw niya. May lalaki naghahanap sa'yo sa labas, anak. Wika ng kanyang ina. Ay, andyan na palang sundo ko. Pakisabi Mom, I'll be there in a minute. Lumapit naman ang kanyang mommy Carmen at tinitigan lamang siya ng seryoso. What is it, Mom? Sino siya? What do you mean by that, Mom? Yung lalaki nasa labas? He's just a friend. Friend? Ngayon ko lang siya nakita. Kilala kita. You can't keep secrets from me. Wala nang nagawa ang dalaga. Hindi niya talaga magawang magtago ng sikreto sa kanyang ina. Ikinwento naman niya agad ang lahat ng pangyayari. So, pupunta ka ngayon sa kasal nito at gusto mong mag-pretend siya bilang boyfriend mo? Mom, it's his idea. Sinakyan ko lang. Besides, baka isipin ng Tom na yun na apektado pa rin ako sa mga pangyayari. Hindi nga ba, anak? Mom, that was a long time ago at nasa healing process na po ako ngayon. Ikaw bahala, anak. Basta kapag kailangan mo ng kausap. I'm just here. Alam mo naman kasangga mo ako sa lahat ng bagay. Thank you, Mom. I know. Nakangiting sabi ng dalaga. Kinuha na niya ang kanyang mini bag at nagpaalam na sa ina. Nasa labas lang si Angelo habang hinihintay ang dalagang si Camille. Naiinis na siya't kanina pa nangangalay ang kanyang mga paa sa kakatayo. Maya-maya pa ay lumabas na ang dalaga.
Naka-long white fitted dress ito. Napatulala si Angelo saglit habang titig na titig lang sa dalaga na nooy papunta na sa kanyang gawi. Bumalik siya sa wisyo nang tapakin ni Camille ang kanyang balikat. Oh, hi. I didn't know na nasa harap na pala kita. Saad ng binata. Masyado ba akong maganda para mawala ka sa wisyo mo dyan? Pabirong sabi nito. Napakaganda. Uwi ka naman ng binata na siyang nagpalaki sa mga mata ni Camille. Nang suot mo ngayon, pati ponytail. Pagpapatuloy ni Angelo sa kanyang sinabi. Inirapan na lamang siya ng mata ni Camille at kusa nang pumasok sa kotse ng binata. Tahimik lang sila sa buong biyahe, walang nagsubok magsalita. Habang papalapit na sila sa simbahan, ay nagsimula ng manlamig ang mga kamay ni Camille. Kinakabahan siya. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya maya-maya lamang. Huminga pa siya ng malalim nang biglang hawakan ni Angelo ang nanlalamig niyang kamay. Kinakabahan ka yata dyan. I just want you to remember na paglabas natin ng kotse ko, sisimulan na natin ang pagpapanggap. Saad ng binata. Hindi na lamang nagsalita si Camille. Bagkos, ay hinayaan niya na lamang na gawin ni Angelo ang napag-usapan nila. Pinagbuksan siya ng binata ng pinto at sabay na silang pumasok sa loob kung saan gaganapin ang kasalan. Pagpasok nila ay nakita naman kaagad si Camille ang mommy ni Tom at niyakap siya nito. Camille, iha! Kaya tagal kitang hindi nakita. How was your life being a popular designer in America? Uwi ka nito. It's great, tita. Actually, hindi naman talaga ako magtatagal din dito sa Pinas. Kasi nandoon ang trabaho ko sa ibang lupain. I'm so proud of you. Mabuti naman na nakapunta ka sa kasal ni Tom. Don't mind me asking ha. Pero ayos na ba kayo? Nagkausap na ba kayo ulit? Hindi pa naman po, tita. And I guess hindi na din po kailangan. We have different lives now at masaya naman po ako for him. By the way, this is Angelo Peterson. I'm his boyfriend. Sabat naman ni Angelo. Oh, nice to meet you, iho. Mabuti naman din at sumama ka. Umupo na muna kayo doon at magsisimula ng event minutes from now. Sige po, tita. Wika naman ni Camille. Nang magsimula na ang event, ay nagsipalakpakan na ang lahat. Maya-maya pa, ay ang bride na mismo ang dahang-dahang naglalakad. Nai-imagine pa rin ni Camille na siya ang may suot ng trahe di boda. Dream wedding niya ito. Dream wedding nila ni Tom dati. Nang magpalitan na sila ng I-dues, ay hindi na napigilan ng dalagang pagbagsak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Tumayo siya at dahan-dahang lumapas ng simbahan. Dooy napahagulhol na siya ng iyak. Sinundan naman siya ni Angelo at tahimik na ibinigay ang sariling panyo dito. You can do whatever you want to that handkerchief. Singahan mo, ipunas mo sa luha. Ikaw nang bahala. Basta mailabas mo lang yung nararamdaman mo. Nasa likod lang ako kapag ready ka na makapag-usap. Saad ni Angelo. Pinabayaan na muna ng binatang umiiyak na si Camille. Nasa may likuran lang siya ng simbahan habang nakaupo. Tiningnan niya ang kanyang phone at ang dami na palang notifications na naroon. Lahat puro meeting schedules. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata nang maramdaman niya na may umupo sa kanyang tabi. Si Camille ang naroroon. Are you okay now? Panimula ni Angelo. Tumango lamang ang dalaga bilang tugon. So, tell me, who is he? Siya si Tom Corpus. At dati ko siyang boyfriend. We were happy back then. 6 years din na naging relationship namin. May mga plano na kami sa buhay, kung kailan ikakasal and all. Pero, we ended up like this. What happened? Ay nasa Amerika ako nagtatrabaho at siya dito sa Pinas. Malapit na ang birthday niya noon at hiniling niya na dito na lang ulit ako sa Pinas para hindi na kami magkalayo masyado. Tinanggihan ko pero that was only a part of my plan. Siyempre gusto ko din siyang makasama.
So I planned on surprising him, sana sa condo niya. Pero ako palang nasurpresa. I saw him in bed with someone. What did you do? Wala. I simply got out of the room. Walang luha ang lumabas sa mga mata ko. 2 days na siyang lumabas. It's funny but it's true. Sinong babaeng kasama niya? It was Lendi, one of our closest friend. She used to be our bridge. Pero look at her now. Siya ang ikakasal kay Tom. And they're having their first baby soonest. Natatawang saad ni Camille. Akala ko ba strong ka? Akala ko ba nandito tayo para hindi niya isiping apektado ka pa rin? You better fix yourself. At maya-maya lang ilalabas na silang simbahan. Huwag mong ipakita sa kanya na iniiyakan mo pa rin siya hanggang ngayon. Natigil ang kanilang pag-uusap nang marinig nila ang hiyawan ng mga tao. Alam nilang sa pagkakataong iyon ay nasa labas na ang lahat. Tumayo naman sila agad at nagpunta sa harapan ng simbahan. Saktong hahalikan na nito ang kanyang asawa, kaya dali-daling niyakap ni Angelo si Camille. Lumaki ang mga mata ng dalaga. It's better if hindi mo na makita. I hate seeing a gorgeous lady cries over someone hindi karapat-dapat. Bulong nito sa dalaga. Dude, Camille! Isang tinig na mas lalong nagpahigpit sa yakap ni Angelo. Nang mapansin niyang papalipit na ito sa kanilang gawi, ay biglang hinalikan ng binata si Camille sa kanyang mga labi. Ang gulat na dalaga ay hindi na nagpumiglas at ipinikit na lamang ang kanyang mga mata at dahang-dahang tinugon ang mga halik ng binata. Hindi niya na alam kung gaano kadaming tao nakamasid sa kanila, ngunit isa lang ang nasisiguro niya. Parang nanghihipnotismo ang mga halik ni Angelo. Gusto niyang kumawala, ngunit hindi niya magawa. Pagkatapos ng senaryong iyon, ay dumiretso na si Camille sa kotse ng binata. Nakayuko lang siya at di mawari kung anong mararamdaman. Dapat sana ay magalit siya, ngunit hindi. Sumaya ang kalahating parte ng kanyang puso. Sinundan naman siya agad ni Angelo at pumasok na rin sa kotse. I'm sorry, I didn't mean to kiss you. Wala na kasi akong ibang paraan na naisip para hindi mo makita ang nangyayari kanina. Paghingi ng paumanhin ni Angelo. It's okay. I guess party pa rin naman yun ng game, di ba? Oh well, I guess so. So, saan na bang next destination natin ngayon? Take me home na. I'm tired. Tumango na lamang ang binata at nagmaneho na pauwi. Pagdating, ay nagpasalamat naman muna si Camille kay Angelo, saka bumaba sa kotse. Pumasok ka na sa loob, then I'll go. Hindi. Umalis ka na muna bago ako pumasok sa loob. Hindi na nga sabi eh. Pumasok ka na muna, huwag ka na makulit dyan. Okay, sige. Papasok na ako. Salamat ulit. Nakangiting sabi ni Camille. Camille? Pagsigaw ng binata na siyang nagpalingon kay Camille. Yes? May sasabihin ka pa ba? Gusto ko lang sanang i-clarify kung huling pakikita na ba natin to? Bakit mo naman natanong? Wala lang. Para kasi miss ko ang annoying mong mukha eh. At ako pa talaga ang annoying ha? Taas kileng sabi ng dalaga. Tumawa lang ng mahina si Angelo, saka muling nagsalita. Huwag ka na magmaktol dyan, at nagsasalubong na naman yung ilong at nguso mo. Sige na, pumasok ka na. Mag-iingat ka, at kapag sumagi ulit si Tom sa isipan mo, tumingin ka lang sa salamin, at tingnan mo kung gaano kakaganda at ka-worthy na tao. Nakangiti nitong sabi. Napangiti na din si Camille sa sinabi ni Angelo. Kumaway na siya sa binata at tuluyang pumasok na ng bahay. Pumanhik na siya agad sa kanyang silid at nagbihis. Kinagabihan, isa-isa na silang nagprepara para sa isang linggo nilang bakasyon sa ibang bayan. At dahil sawa na sila sa dagat, ay ginusto nilang sa bukid nilang muna mamalagi kung saan presko ang hangin at hindi masyadong maingay. Maagang nagsigising ang lahat kinaumagahan dahil maaga pa silang gagayak papunta sa kanilang destinasyon. Nagkakantahan pa sila sa loob ng sasakyan hanggang sa tuluyan ng tumahimik at isa-isa nang nakatulog sa biyahe.
Unang nagising si Camille at ibinaling na lamang ang paningin sa labas ng kotse. Wala pang isang oras nang magsitulog kayo ah. Bakit nagising ka kaagad anak? Wika ng kanyang daddy na nagmamaneho. Wala lang po dad. Siguro enough na po yung tulog ko. Hindi ka pa ba pagod dyan? Ako na po ang magmamaneho. Hindi ako na. Magpahinga ka na lang dyan. Mga prinsesa ko kayo eh. Oh, love you daddy. Iidip na lang po muna ako ulit. Sleep well anak. Ipinikit muli ni Camille ang kanyang mga mata at nakatulog na. Makalipas ng halos 4 na oras sa biyahe, ay dumating na sila sa kanilang paroroonan. Manghang-mangha ang dalaga sa nakikita. Sa isip niya, perfect place nga iyon sa mga kagaya niyang kailangan ng peace of mind. Isa-isa na nilang kinarga ang mga maleta at nag-rent ng tigi-isang room. Ang kanilang silid ay gawa sa kawayan. May aircon din sa loob at mula doon ay makikita ang napakagandang tanawin. May hot spring din sa lugar at pool na gawa din mismo sa kawayan. Pagkatapos niyang ilagay ang mga gamit sa kanyang silid, ay nagpaalam na siya sa kanyang mga magulang. Mom, Dad, maglalakad-lakad lang po muna ako ha. Saan ka ba pupunta? Huwag masyadong lalayo anak ha. Bumalik ka kaagad bago magtanghalian. Yes, Mom. Ikaw, Chelsea. Ayaw mo bang sumama? I love to ate, pero medyo napagod ako sa biyahe eh. Kaya I'll help Mom na lang sa pag-prepare ng food. Enjoy ate! Okay then, babalik na lang ako. Nakangiti niyang sabi. Ramdam na ramdam ni Camille ang lamig at preskong hangin na dumadampi sa kanyang buong katawan. Tirik na tirik ang araw, ngunit hindi naman iyon masakit sa balat, kaya kahit papaano'y nalilibang siya sa kanyang paglalakad. Napatigil siya sa paglalakad nang makita niyang isang batang babae na sa tingin niya ay nasa 5 taong gulang pa lamang. Umiiyak ito kaya nagpalinga-linga pa siya sa paligid, ngunit wala ng tao maliban sa kanilang dalawa. Hi little girl, why are you crying? Nakangiti niyang sabi sa bata. Who are you? Wika ng bata na hindi pa rin natigil sa paghikbi. I'm Camille, Ate Camille. Nasaan ba ang parents mo at bakit ka napunta dito? Tara na at ibabalik na kita sa room niyo ha. At baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. I'm tired of walking, Ate Camille. O sige, kakargahin na lang kita. Let's go? Hindi na ininda ni Camille kung gaano kabigat ang batang daladala. Ang importante ay mabalik niya ito agad sa kanyang mga magulang. Pabalik na sila nang biglang magsalita ang bata. Oh, there's Kuya! Masaya niyang wika. Napatingin naman ang dalaga sa tinuturo ng bata at nalamang pamilyar ang mukhang iyon. Kuya Angelo! Wika ng bata habang naiiyak pa rin at panay hingi ng tawad sa binata. Goodness Valerie, akala ko nasaan ka na. Next time wag aalis ng basta-basta, okay? Puntahan mo na sila mommy doon at nag-aalala na sila sa'yo. Angelo? Uwi ka ni Camille. Gulat na gulat pa ang binata habang nakatingin kay Camille. Maya-maya pa ay may namuo na ding mga ngiti sa kanyang mga labi. Oh, it's you. How are you? Parang kahapon na naman tayo huling nagkita. Anyway, nandito ka rin? Bakasyon? Nope. Ako ang may-ari nito. Wow, ang laki-laki ah. At ang ganda ng lugar. Hindi ko naman nakakalaing makikita kita dito ulit. Pumupunta ako dito more often kasi marami ding mga bisita ang nagre-rent ng rooms. Well, I'm glad na nagustuhan mo at ng family mo ang lugar. Tara, may alam akong place na tiyak magugustuhan mo ang view. Bigla niyang hinawakan ng kamay ng dalaga at patakbong tinungo ang lugar na siya lang mismo ang nakakaalam. Isa yung tagong lugar at napakaganda din mismo ng tanawin mula doon. Ang ganda naman dito, Angelo. Bakit walang nakalagay na sign about this area? Hindi ko talaga to pinapapuntahan. It's my own area. Family ko lang at ikaw ang tanging nakakaalam. Mabuti naman at shinare mo sa akin tong spot na to. I love it. Nga pala, 1 month ba kayo dito?
Hindi, 1 week lang. 1 week? Sobrang bitin naman ang bakasyon niyo pag ganun. Babalik na kasi ako sa Amerika after. Babalik ka na? Akala ko dito ka na for good. Nandoon kasi ang trabaho ko at kailangan ko talagang bumalik. Ganun ba? Kailan ka naman ulit uuwi dito? Hindi pa nga ako nakakalis, pinapauwi mo na ako agad. Pero hindi ko pa din kasi alam kung ano ang isasagot dyan sa katanungan mong yan eh. Ang totoo kasi, hindi ko alam kung kailan pa ulit ako makakabalik dito. Why not? Nandito ang family mo. I have my own life na, Angelo. Tsaka naiintindihan naman din nila mom and dad ang desisyon ko eh. Kaya okay lang. Although sobrang lungkot, pero kailangan kong masanay. Hindi naman talaga sa lahat ng oras masaya. Wala ka bang balak na lumagay sa tahimik? I mean, wala ka bang balak na mag-asawa? Hindi na siguro. My work is enough. Ayaw mo bang may kayakap sa gabi? I have my unan with me. Pwede naman siguro yun. Para kasi sa lagay mo ngayon, sinisirado mo na ang pintuan ng puso mo just because of your ex. Hindi mo ba naisip na paraan yun ng Diyos para malaman mo na He's not for you? Silly. Kung paraan niya yun, bakit kailangan niya pang ipaabot kami ng 6 years? That's part of His plan. Hindi mo natin alam ang paraan niya or hindi mo natin minsan gusto ang ways niya. Pero at the end of the day, siya pa rin ang may pinakamagandang plano para sa atin. And I guess, pinaabot niyo muna ng 6 years kasi para masaktan ka. Parte yun ng pagmamahal, Camille. And to think na hindi sa kung gaano mo katagal ang kasama ang isang tao, ibig sabihin siya na ang para sa'yo. Isang matamis na ngiti ang pinakawala ng dalaga sa kaseryosong tiningnan ng binata sa kanyang mga mata. So, do you think ikaw ang para sa akin? Pwede. Romantiko niyang sabi. Ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay unti-unting nawala at napalitan ng seryosong aura. Mula sa kanilang mga mata ay dumiretso sa kanilang mga labi ang mga tingin. Maya-maya pa ay dahan-dahan na naglapat ang kanilang mga labi. Napapikit na lamang din ang dalaga at hindi na pinigilan ng binata sa gusto nitong gawin sa kanya. Ang mga mahihinang halik ay naging mapupusok. Nagkatingin ng muli ang dalawa. Animoy humihingi ng permiso sa isa't isa. Ngunit walang nagsalita at walang nag-iwas ng tingin. Kaya muling siniil ni Angelo ng halik ang mga labi ni Camille. At doon inangkin nila ang katawan ng isa't isa. Don't make too much noise at baka may makarinig sa atin. Just stay still, okay? Wika ni Angelo habang patuloy pa rin sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ng kaganapang iyon, ay kapwa nila hinahabol ang kanilang hininga. Nakahiga lamang si Camille sa mga bisig ni Angelo na tila ba'y walang namuong pagsisisi sa itsura nito. Nagsisisi ka ba? Panimula ng binata. Nope. I like you, Camille. I really like you. Hindi mo ako pwedeng magustuhan, Angelo. Hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Tsaka, piliin mo ang taong walang broken past. So what? We can mend your broken heart. Parte na nakaraan mo si Tom. At hindi ko hayaang siya pa rin na magiging sagabal sa present mo. Let go of him. Please. Kasi nandito ako. Naghihintay na ipalit mo dyan sa puso mo. Hindi na napigilan ni Camille ang mapaiyak. Niyakap naman siya ng mahigpit ng binata at pinahid ang kanyang mga luha. Madalas na silang nagsasama at nagkakausap ni Angelo. Sa loob ng 1 linggong pamamalagi nila doon, ay nakilala na din siya ng mga magulang at kapatid ng dalaga. Pagkatapos ng kanilang bakasyon, ay umuwi na rin sila kaagad at hindi na nila mapigilan ang pagbalik ni Camille sa Amerika. Araw ng pag-alis nito'y nasa airport lamang silang magpapamilya. Palinga-linga pa si Camille dahil mukhang hindi naaabot si Angelo. Nalungkot siya ng bahagya sa usaping iyon, saka huminga ng malalim. Anak, hindi na siguro aabot si Angelo. Sige na't pumasok ka na at baka maiwanan ka pa ng eroplano. Uwi ka ng kanyang mommy. Tumango na lamang siya at nagbigay ng isang pilit na ngiti. Muli niyang inilinga ang kanyang paningin sa loob ng airport, ngunit walang Angelo ang naroon.
Nagpaalam na lamang siya sa kanyang kapatid at mga magulang, saka dahan-dahang humahakbang papalayo sa kanilang gawi. Camille! Sigaw na nagpatigil sa kanyang paghakbang. Nilingon niya ito't nakita ang nakangiting si Angelo na papalapit na sa kanyang gawi. Sa tuwa, ay niyakap niya ito ng mahigpit. Yakap na tila ba'y ayaw nang pakawalan ng isa't isa. Akala ko hindi ka na makakahabol sa paghatid. Masayang usal ni Camille. Hindi naman talaga kita ihahatid dahil sasamahan kita. Nakangiti nitong sabi. Sasamahan? Yup, hindi ko hahayaang iiwan mo lang ako dito basta-basta habang ako maghihintay sa pagbalik mo. Hindi pa nga natin nasisimulan ng love story natin. Mag-i-end na agad. Wika nito, sabay halik sa noo ng dalaga. You mean? Yes, lahat ng maisip mo, oo ang sagot. Mahal kita. Gusto kita. At prinsesa din kita kagaya ng daddy mo. Sasamahan kita kung saan mo gustong magpunta. Kasabay nun, ang paghihintay ko sa'yo dahil worth it ka. Isang masuyong halik ang kanilang pinagsaluhan. Ang mga taong nakakakita at naroon sa airport, pati na rin ang pamilya ni Camille, ay isa-isa nang naghiyawan. Mamaya na yan, baka maiwan pa kayo ng eroplano. Pabirong sabi ng kanyang daddy. Tumawa na lamang ang dalawa at muling nagpaalam sa katuluyan na ngang pumasok sa loob. Naging maganda ang samahan nila sa Amerika. Patuloy pa rin si Camille sa kanyang pagdedesign ng gowns at nakahanap naman agad ng trabaho doon si Angelo. Ang kanilang tapat at masayang relasyon bilang magkaibigan ay kalaunay naging seryosong damdamin ng dalawang taong nag-iibigan. Di nagtagal, ay nagpropose si Angelo sa dalaga dahil para sa kanya, si Camille na ang babaeng bubuo sa kanyang pagkatao. Umuwi sila sa Pilipinas at doon ginanap ang kanilang kasal. Ngayon, isa nang ganap na Mrs. Peterson si Camille. Huminto na din siya sa kanyang trabaho dahil ngayon, focus na muna siya sa pagiging mabuting asawa at soon to be mommy sa kanilang little one na makikita na nila soon. The end. At dito na po nagtatapos ang magandang storyang ito. Kung nagustuhan ninyo, please don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa susunod na storya. Thanks for watching!